Merong nagtanong sa akin sa comment section ko sa TikTok. Wala daw siyang puhunan sa kanyang gustong magnegosyo na tindahan. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng negosyo kung wala tayong puhunan? Di ba? Madalas, gusto natin magnegosyo pero wala tayong puhunan. Pero, paano nga ba? Marami ako nakikita na umuutang ng mga kung ano-anong gadgets, appliances, or kahit anong gamit na minsan hindi naman natin kailangan. Pero, sumusugal tayo na ipangutang yon para magkaroon tayo ng ganong gamit. Meron din namang tuwing piyesta, papangutang natin yung panghanda natin. And yung pinaka-common, yung birthday or yung mga celebration, di ba? Na ipapangutang natin yun. Sumusugal tayo sa utang para lang magkaroon tayo ng handa. Para sa akin po, kung wala po kayong puhunan, kung nagagawa po natin minsan na yun nga, mangutang para sa birthday party, mangutang para sa mga bagong gadgets, mangutang para ipanghanda sa mga kung ano mang handaan, tingin ko po pwede natin ipangutang para sa pagtatayo ng negosyo. Kasi sugal naman talaga yung negosyo di ba? So, pwede natin gawin yun. Pwede tayong manghiram ng pera para makapag-umpisa tayo ng negosyo. So, sugal naman talaga yan Kung wala po talaga tayong option, kung wala tayong trabaho na mapagkukunan ng puhunan, so ang pinaka-the-best po talaga is manghiram tayo ng pera o umutang tayo ng pera para magkaroon tayo ng puhunan. Ang risk lang po dito, talagang kailangan yung kumita. Siguraduhin yung gagawin ng negosyo is kikita po talaga. Kasi kung hindi po kikita yan, malamang sa malamang, mauwi lang po yan sa wala. At syempre, consider po natin yung pinakatubo ng utangin natin. Kasi baka mamaya, mas malaki pa yung tubo ng perang inutak natin kaysa dun sa tutubuin mo sa pagtatayo ng negosyo. Kung for example is sari-sari store nga. And ang isa pa, kung may makukunan ka na puhunan na willing kang pahiramin na walang tubo, yun po yung pinakamaganda. Either sa kamag-anak mo or kahit sinong pwede sa'yo magpahiram. So yun po yung pinaka-the best option. Kung doon po sa nag-comment, yun po yung pinaka-the best option. Pwede po tayo manghiram para tayo makapagsimula ng negosyo. Lalo na po kung wala tayong talagang resources na makukunan. So, kailangan natin manghiram. And yung interest po, yun lang po yung i-consider natin. Tsaka yung dapat meron talaga kayong konkretong plano kung paano nyo papatakbuhin yung negosyo. Kasi baka mamaya, baka nainggit lang kayo doon sa kapitbahay nyo, di ba? Kung ganun lang, baka mamaya bigla nyong isarado yan, di yari kayo doon sa pinagkakautangan nyo. So, yun lang po. Maraming salamat po sa pag-comment sa aking video. So, kung nagustuhan niyo po yung video na to, please like and share lang po. Maraming salamat po. God bless us all.